Noong Mayo 30, 2026, ang madilim na asul na karagatan ng Strait of Hormuz ay naging saksi sa isa sa pinakamarahas na kaganapang pandagat ng ika-21 siglo. Ang mahalagang daanang tubig na ito, kung saan dumadaan ang 1,3 ng supply ng langis sa buong mundo, ay biglang naging isang madugong arena. Mula madaling araw, dose-dose ng armadong matutulin na bangka nga Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ng Iran ang humati sa iba't ibang pangkat upang palibutan at ihiwalay ang isang pangkat ng mga barkong pangkalakal na may mga pandaigdigang bandila habang dahan-dahang binabaktas ang kipot. Ang mabangkang ito, bagamat maliliit, ay armado ngang malakas na armas at may bilis na umaabot sa 50 knots bawat oras, na paulit-ulit na humaharang at dumidikit sa mga dambuhalang oil tanker na may bigat na daan-daang libong tonelada. Ang nga multi-barrel rocket launcher at mga heavy machine gun sa mga bangka nga hukbong Iran ay nakatutok na sa makontrol tawon ng mga barkong pangkalakal na pumupuwersa sa mga ito na makbago ngang direksyon patungo sa teritoryong tubig ngang Iran. Ngunit ang tangkang paharang sa pandaigdigang ruta ngang kalakalan ay sinalubong ngang matinding interbensyon mula sa militar ng Amerika. Mula sa malayo, lumitaw ang nga dambuhalang anino sa abot tanaw. Ito ang pangunahing carrier strike group ngang US Navy na nagpapatrolya sa Arabian Sea, na nakatanggap ngang utos na mabilis na magtungo sa gitnang gulo. Nanggunggo na sa pagbuwag ng paggubkob ang mga Arleigh-class guided missile destroyers. Ang nga makinang pandigma ngang militar ngang Amerika na may bigat na halos 10,000 tonelada ay humati sa mga alon na nag-iwan ngang mahabang puting bula sa kanilang likuran. Sa pagdating ng mga barkong pandigmang Amerika, ang pangkat ng mga matutulin na bangkang nga IRGC ay hindi nakpakita nga anumang senyales ng pag-atras. Sa halip, mabilis nilang binago ang kanilang taktika mula sa pagkupkop sa mga barko patungo sa isang Wolfpack formation na naghahanda para sa isang pagsalakay laban sa puwersa ng US Navy. Sumiklap ang labanan ng walang kompromiso nang ang distansya ng dalawang panig ay umabot na sa mapanganib na antas. Sabay-sabay na nakpaputok ang nga matutulin na bangka ngang Iran. Ang mga rocket na may high explosive fragmentation warheads ay humati sa hangin, na lumilikan ang mga nagkakrus na trajectory patungo sa katawan ng mga US destroyer. Kasabay nito, ang nga armor-piercing rounds mula sa nga heavy machine gun ng Iran ay walang tigil na bumubutas sa ibabaw ng tubig, na lumilihang nga padang tubig na humaharang sa mga barko ng Amerika. Ang atmosfera sa kipot ay agad na uminit dahil sa init mula sa mga armas at makapal na usok ng pulbura. Sa gitna ng tila balanseng sandali, ang bilis ng labanan ay biglang umakyat sa isang mas mapanganib na antas. Ang kipot ay nayaning ng sunod-sunod na paguga habang ang shockwaves mula sa mapaksabok ay tumalbok sa tubig na lumilihang ang magulong nga bilog na kumakalat. Ang bigat ng labanan ay nakadagan sa bawat desisyon ng mga commander ng makabilang panig. Ang bawat segundong lumilipas ay hindi lamang oras kundi ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Wala nang puwang para sa pagkakamali, wala nang pagkakataon para sa pagwawasto, ang lahat ay nahuhulog sa isang madilim na siklong pagkawasa kung saan ang mga may matitigas na paninindigan lamang ang makakaligtas. Gayunpaman, ang puwersa ng US Navy ay may seryosong paghahanda para sa ganitong uri ng asymmetric warfare. Ang nga radar system sa nga barko nga Amerika ay gumagana sa maximum capacity na tumpa na kinakalkula ang trajectory ng bawat papasok na bala. Ang Phalanx Close-in Weapon System CIWS sa mga US destroyer ay agad na na-activate. Ang maanim na baril na Canyon A, automatikong umikot at nagpapakawalang libu-libong bala bawat minuto, na bumubuang isang pader ng bakal sa gitnang dagat at matagumpay na hinaharang ang maroket ng kalaban habang nasa hangin pa lamang. Ang langit ay napuno nga nakasisilaw na kislap nga apoy nang ang mabala ay makbanggaan at mapigilan. Sa hindi pa payat na makuhang kalaban ang kontrol, nautos ang mga commander ng Amerika ngang isang ganap na ganting salakay. Ang mga 5-inch naval guns sa unahan ng mga destroyer ay nagsimulang magpakawalan ng lakas ng armas. Ang bawat malaking balang kanyon ay tumpa na tumama sa hanay ngang mamatutulin na bangka nga Iran. Ang matinding puwersa ng pagsabog ay nagpatalsik sa mga maliliit na bangka pay taas bago ang mga ito
ay magkadurog-durogo at lumubog sa ilalim ng dagat. Mula sa deck ng mga US destroyer at cruiser, ang mga MH-60R Seahawk multi-mission helicopters ay mabilis na lumipad. Ang nga helicopter na ito ay kumuha ng posisyon sa himpapawid at nagpakawala ng ulang nga GM-114 Hellfire air-to-surface missiles sa mga gumagalaw na target ng Iran na sumusubok na magtago sa malalaking alon. Ang lakas ng armas mula sa himpapawid na katuwang, ang nga kanyon sa dagat ay lumiha ng isang perpektong pincher movement. Ang nga pagtatangkang lumapit ng Wolfpack ng IRGC ay paulit-ulit na nabuwag. Ang mga armadong bangka na tinamaan ay matinding nagliyap. Ang makapal na itim na uso ay pumailan lang sa langit na nagbigay ng madilim na kulay sa kabuuan ng Strait of Hormuz. Ang ibabaw ng dagat ay napuno nga suno na piraso nga metal, tumagas na langis, at manggalabi nga isang mabilis ngunit napakarahas na engkwentro. Ang pagiging determinasyon at ang superioridad sa teknolohiya at lakas ng armas ng US Navy ay nagsimulang magpakita ng resulta. Ang formasyon ng Iran ay nagkawatak-watak at naitulak palayo sa gitna ng ruta ng kalakalan. Sinamantala ang pagkataon, ang mga US destroyer ay mabilis na pumuwesto sa pagitan naga-maga oil tanker at naga-puwersa naga-kalaban na nagsilbing isang gumagalaw na pader na bakal upang protektahan ang buhay at ari-arian ng mga barkong pangkalakal. Ang mga sundalo ng US Navy nasuot ang kanilang flash protective gear at tangan ang kanilang personal na armas ay nakatayo sa gilid ng barko, matalas ang paningin sa bawat alon at handa sa anumang biglaang pag-atake. Ang unang bilok ng seguridad ay naitatag na, ngunit alam ng lahat na ang unang dago na ito ay simula pa lamang ng isang madugong operasyon. Ang IRGC ay tiyak na hindi basta-basta susuko sa karagatang itinuturing nilang sariling bakuran. Ang kabiguan ng unang paksalakay ay hindi nagpahina sa loob ng IRGC. Sa gitna ng maunos at mausok na Strait of Hormuz, ang nga natitirang matutulin na bangka ay mabilis na muling bumuo ng pangkat. Sa ilalim ng direktang utos mula sa kalupaan, nakpasya ang hukbong Iran na baguhin ang kanilang paraan ng pagsalakay mula sa pagkupkop patungo sa isang malupit na saturation attack. Dosa-dosa ng maliliit na bangka ang sabay-sabay na nagpabilis sa maksimum na antas, humahati sa malalaking alon, at direktang sumusugot sa pader ng depensang bakal na inilatak ng mga barko ng US Navy. Ang puwersang pandagat ng Iran ay sinamantala ng husto ang bentahe ng maliit na laki at napakabilis na takbo ng kanilang masasayang pandigma sa tubig. Ang mamatutulin na bangka ay hindi gumagalaw sa karaniwang direksyon kundi patuloy na bumubuo nga paikot-ikot at hindi mahula ang zigzag na galaw na nagresulta sa paggalito ng fire control radar ng kalaban sa paglock ng target. Sa bawat bangka, ang mga multi-barrel rocket launcher ay walang tigil sa pagpapakawala ng mga bala na lumilihang ang makapal na ulan ng mga patama na humahati sa hangin at direktang sumusugot sa dambuhalang bakal na may bandilangang Estados Unidos. Sa gitna ng matinding pressure mula sa agresibong taktikang Wolfpack, ang mga commander ng Amerika sa control tower ay nanatiling may nakapangingilabot na kalmado ng mga veteranong utak estratehiya. Walang utos na nasayang, walang reaksyong dala nga takot. Ang makabagong Aegis combat system sa Arleigh Burke-class destroyer ay agad na gumana sa pinakamataas na antas na nagsusuri sa trajektory ng daan-daang banta na dumarating sa napakabilis na takbo. Kasabay nito, ang barkong pandigma na may bigat na 10,000 tonelada ay hindi napakitang kabagalan. Maliksi silang kumikiling at humahati sa mga alon sa pamamagitan ng tumpa na tactical maneuvers na bumubuo ng isang buhay na pananggalang para sa mga barkong pangkalakal sa kanilang likuran sa dek ng barko. Ang mga falang CIWS ay sabay-sabay na humarap sa mga target. Ang mga serye ng depleted uranium armor-piercing rounds ay ipinutok sa napakabilis na antas na bumubuo ng isang lambat na bakal na nakamamatay malapit sa ibabaw ng dagat. Anumang matulin na bangka nga Iran na pumasok sa zona ng kamatayan ay walang awang nadudurok. Ang lakas ng kinetic penetration mula sa libu-libong bala ay pumunit sa manipis na composite hull, bumaon ng malalim sa tangke ng gasolina at imbakan ng bala na nagresulta sa malalakas na pagsabog. Ang niningas na labi ay tumalsik sa himpapawid bago nahulok sa dagat na nagsilbing nga bakas ng isang masamang panaginip sa gitna ng katanghalian. Gayunpaman, ang karahasan sa larangan ng digmaan ay hindi natapos doon.
Sa pagkapuna na ang lakas nga sandata mula sa mga destroyer ay hindi sapat upang tuluyang maubos ang maliliit at maliliksing target, nakpasya ang Carrier Strike Group ngang Amerika na magpakawalangang parusa mula sa himpapawid isang antas ng pagkawasa na ganap na naiba. Sa distansyang ilang 10 milya, ang aircraft carrier ay humarap sa direksyon ng hangin upang makuha ang tamang lift. Ang mga steam catapult ay gumana ng husto upang sunod-sunod na paliparin ang mga multi-role fighter squadrons na may dalang mga guided bombs at missiles. Ang mga F-18E, F Super Hornet ay lumisan sa deck sa isang iglap, umati sa mababang himpapawid at sumugot sa lugar na labanan. Sa langit, mabilis na naglatak ngang malawa na formasyon ang US Naval Air Force na nakakonekta ang data sa radar system ngang hamdor sa tubig upang i-lock ang bawat target mula sa ligtas na altitude. Nagsimulang magbagsak ang mga piloto ng mga tumpak na atake gamit ang laser at electro-optical guided weapons. Ang mga smart bombs ay nahulog ng may halos perpektong katumpakan na tumatama sa mga grupo nga bangka nga Islamic Revolutionary Guard Corps. Agad na kumulo ang dagat ng matindi. Ang madambuhalang pader ng tubig na may taas na 10-10 metro ay pumailan lang, dala ang makapal na itim na usok at ang manawasa na sasakyan. Bagamat ang puwersang Iran ay lumaban hanggang kamatayan ng walang pakialam sa sariling buhay, sa harap nga lakas ng mga sandata sa tatlong dimensyon mula sa tubig, himpapawid, at automatikong depensa, ang kanilang formasyon ay dahan-dahang nabuwag at nawalan ng kakayahang mag-organisa ng epektibong ganting salakay. Walang anumang labasan ang nabuksan. Ang mapumasok sa bilog ng pinaksamang lakas ng mga sandata ay isa lamang ang kinahinatnan, ang malipol. Ang larangan ng digmaan sa Strait of Hormuz sa sandaling ito ay nakpakita ng isang bihirang at malupit na larawan ng modernong pakikidigma. Ang dagat ay punong nakniningas na langis, kahalo ang ngalabi nga sasayang pandigma. Ang US Navy sa pamamagitan naga perpektong koordinasyon sa pagitan naga hamdori at Air Force ay pansamantalang napatigil ang tangkang ang kalaban na nagpapatunay sa lakas ng isang nangungunang puwersa sa mundo. Ngunit ang kapalit nito ay napakamahal hindi sa material na bagay kundi sa buhay ng mga taong sumaba sa labanan ng may matigas na paninindigan para sa interes ng kanilang bansa. Habang ang dagat ay pansamantalang nalinis upang bigyang daan ang nga barkong pangkalakal, ang warning system ng Amerika ay biglang naglabas ng red alert. Ang banta ay hindi na nagmumula sa tubig. Ito ay nanggagaling sa kalupaan. Mula sa kailaliman ng mabundok sa baybayin ng Iran, isa pang masamang panaginip ang nagising. Ang nga pinto na nakatago sa ilalim ng bakal at semento na may bigat na daan-daang tonelada ay dahan-dahang bumukas, na naglantad sa mga lihim na bunker complexes ang pundasyon ng anti-access area denial A2AD system na itinayo ng Iran sa loob ng maraming dekada. Ang mga mobile anti-ship missile launchers ay itinaas gamit ang hydraulic systems na direktang nakatutok sa dagat. Ang utos na magpaputo ay inilabas. Dose-dose ng anti-ship cruise missiles ang lumipat mula sa gilid ng bundok na naiwan ng nakniningas na pulang bakas. Matapos maabot ang tamang taas, bumaba ang nga ito at lumipat malapit sa ibabaw ng dagat gamit ang taktikang sea skimming na nagpapahirap sa radar ng kalaban na matukoy ang nga ito. Sumugod ang nga ito mula sa iba't ibang direksyon. Nabumubo NG sang pincer movement laban sa US Carrier Group. Nagsimula ang pakikipag-unahan sa oras. Agad na rumesponde ang mga Aegis combat system sa mga US destroyer. Ang mga active electronically scanned array, AESA radars, ay patuloy na naglalabas ng mga signal upang ihiwalay ang tunay at pekeng target sa gitna ng libu-libong ingay mula sa dagat. Ang tactical computers ay mabilis na naklock sa target at kinalkula ang pinakamahusay na paraan ng pagpigil. Ang vertical launching system, PLS, ay bumukas. Ang mga interceptor missiles na SM-2, SM, NAM, at ESSM ay isa-isang lumipat, humahati sa hangin patungo sa langit, dala ang pag-asangang buong hamdor na makakaligtas. Sa Langshi and Strait of Hormuz, isang multidimensional na labanan ang nagaganap sa napakabilis na takbo. Sunod-sunod ang mapagsabok sa himpapawid. Ang madambuhalang bolang apoy ay sumiklap sa gitna ng hangin.
Ang nga mainit na piraso nga metal ay nahulok sa dagat na parang ulan ng bulalakaw. Ang shockwaves ay kumalat na nagpauga ng matindi sa tubig. Bagamat ang sistema ng depensa ay gumana ng napaka-epektibo, sa sobrang dami ng missile mula sa Iran, napilitan ang Amerika na mapanatili ang patuloy na pagpigil na bumubuo ng isang makapal na pader ng apoy. Inilantat ng high-tech na digmaan ang kalupitan nito. Ang buhay ng tao ay nakadepende na sa algorithms at bilis ng pagproseso ng makina. At pagkatapos, isang desisyon ang ginawa. Hindi maaring depensa lamang, kailangang gumanti. Natukoy na negemege satellite systems at early warning and control AWACS. Aircraft negemerika ang tumpak na lokasyon negemega misilesites. Ang utos para sa isang mapanirang ganting salakay ay inilabas. Mula sa mga barkong pandigma, ang mga Tomahawk cruise missiles ay pinakawalan. Mula sa himpapawid, ang mga carrier-based fighters ay sumisid dala ang mga smart bombs. Isang multidimensional na pagsalakay ang nagsimula na direktang nakatutok sa coastal defense system ng Iran. Ang nga penetrator missiles ay bumaksak, tumagos sa makapal na semento bago sumabok sa kailaliman ng lupa. Ang nga pagsabok sa ilalim ay lumikha, napakatinding pressure na nakpatalsik sa mga pintuan ng bunker na may bigat na daan-daang tonelada. Ang mamisal na hindi pa nailulunsad ay natupo sa loop mismo ng kanilang malauncher. Ang buong baybayin ay nanginginig. Sumiklap ang dagat ng apoy. Isang bagong kabanatang ang digmaan ang nagsimula na. Ang buong pangkat ng mga operator at ang nga tauhan sa loop ng mga hamngam ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ng Iran ay naisama sa loob ng dagat ng apoy, nahaharap sa ganap na pagkawasa sa ilalim ng init na umaabot sa libu-libong degree at sa tindi ng pagguho nga dambuhalang bato at lupa. Sa hindi pa bibigay ng pagkakataon sa kalaban na makahinga, ang nga squadron ng nga fighter jet ng US Navy ay patuloy na nabagsak ng 10-10 tonelada ng nga precision guided bombs. Ang nga bombang may bigat na halos 1 tonelada ay tumpa na tumama sa mga open air radar stations, sa mga communication complexes at sa mga tactical command centers ng hukbong Iran na matatakbuhan sa tuktok ng bundok. Ang napakalakas na pagsabog ay pumunit sa mga dambuhalang radar antennas at dinurog ang nga mobile anti-aircraft missile launchers hanggang sa maging tumpo na lamang ang nga ito ngang suno na bakal. Mula sa malayo, ang mga US destroyer ay lalong lumapit sa baybayin. Gamit ang kanilang nga 5-inch naval guns, patuloy silang nakpakawalang ang sunod-sunod na mga bala na humahati sa dilim, dinudurok ang nga bunker, kuta, at mga depensa sa baybayin ng mga sundalong Iran. Ang ulang nga balang kanyon ay bumaksak na parang delubyo, binubungkal ang bawat bahaging labanan, nakpapatalsik sa malalaking tipak ng bato, at tinutupo ang bawat pagsisikap nga nakatalagang puwersa na bumuo ngang depensa. Ang tanawin sa kahabaan ng baybayin ng Strait of Hormuz sa sandaling ito ay mistulang impyerno sa lupa. Ang makapal na usok at alikabok ay pumaylan langgang libu-libong metro na tumatakip sa sikat ng araw at ginawang takip silim ang tanghali na puno nga abu. Ang baybaying dating itinuturing na hindi matitibag na kuta nga IRGC ay binaligtad na ngayon ng libu-libong tonelada ng pinagsamang lakas ng nga sandata. Ang nga pinakamodernong makinarya ng digmaan ay natupok. Ang mga matitibay na istrukturang nasa ilalim ng lupa ay napatag at daan-daang sundalo ang nasawi sa gitna ng mga nakalat na guho. Ang dambuhalang makinarya ngang digmaan ng militar ng Amerika ay nakpakita ngang walang katulad na lakas ng pagsira, dinuro ang sistemang depensa ngang kalaban sa loop lamang ng maikling panahon. Sa pamamagitan ng mapanirang atakeng ito, tuluyang binalin ng militar ng Amerika ang pinakamapanganib na pangil na direktang nagbabanta sa kanilang hamdori at sa mga barkong pangkalakal bilang paghahanda sa huling hakbang upang muling itatag ang kaayusan sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Matapos ang mga nakapang-injilabot na pag-atake mula sa mga naval guns at cruise missile sa kahabaan ng mabatong baybayin ng Strait of Hormuz, tanging ang mga haligingang makapal at itim na uso na pumapailan lang sa asul na langit ang natira. Ang IRGC ay dumanas ng napakalubhang pinsala sa ilalim ng mapanirang lakas ng dambuhalang makinarya ng digmaan. Ang mga strategic coastal missile sites, ang mga matitibay na bunker na inukit ng malalim sa mga bundok ng limestone, at ang multi-layered radar systems na dating ipinagmamalaki ng hukbong Iran ay isa na lamang ngayong tumpok ng mga guho. Ang lahat ay nalunot sa nakniningas na dagat na apoy at sa mga sunod-sunod na pagsabog habang ang nga imbakan nga
bala sa ilalim ngang lupa ay patuloy na natutupok. Nakalat ang kamatayan sa ibabaw ng dagat. Ang matutulin na bangkang armado na dating bumuo nga agresibong taktikang Wolfpack upang kupkubin ang nga barkong pangkalakal ay isa na lamang ngayong nga piraso ngang composite at bakal na palutang-lutang ng walang direksyon. Ang nga labing ito ay nahalo sa mga dambuhalang tumagas na langis na nakniningas, nang matindi at sa mga katawan ng kalaban na hindi nabuo, na lumikha ngang isang tanawin ng impyerno sa lupa, sa gitna ngang pinakaabalang ruta ng kalakalan sa planeta. Ang ganap na superioridad sa lakas ng mga sandata, teknolohiya at kakayahan sa koordinasyon ng militar ng Amerika ay tuluyang binali ang kakayahan ng mga nakatalagang puwersa na lumaban ng direkta na nagbukas ng isang bagong yukto para sa mga dambuhala sa ibabaw ng dagat. Nang mapagtanto na ang mga anti-ship missile launchers at ang pangkat ng mga matutulin na bangka ay hindi na mapapakinabangan, ang Carrier Strike Group ng US Navy ay agad na nag-utos na baguhin ang tactical status. Ang formasyon ay muling binuo upang isagawa ang Iron Belt Escort Plan. Ang Maarley Burka-class guided missile destroyers na may bigat na 10,000 tonelada ay nagsimulang kumilos ng maliksi, humahati sa malalaking alon na dala ang mga abong labanan. Ang barkong pandigma ng Amerika ay bumuo nga dalawang matitibay na pada ng bakal na gumagalaw ng sabay at mahigpit na pinoprotektahan ang magkabilang gilid ng nga dambuhalang oil tankers. Ang istruktura ng formasyon ay kinalkula ng tumpa sa bawat metro sa ibabaw ng tubig upang matiyak na walang bahagi ang hindi nababantayan. Ang mga multi-barrel automatic CIBS at ang mga short-range anti-aircraft missile launcher sa ang mga barko ng Amerika ay nanatiling nakalok ang mga nong at nakabantay sa pinakamataas na antas. Ang nga AESA radar sa tuktok ng command tower ay walang tigil sa pagpapadala ng signal. Sinusuri ang bawat sulok ngang multidimensional space upang maiwasan ang anumang biglaang pag-atake ng mga suicide bomber sa huling sandali. Habang ang mga barko sa tubak ay naklilinis na dan, sa himpapawid naman ay patuloy na lumilipad ang mga multi-mission helicopters mula sa deck ng mga cruiser. Ang nga sasakyang ito ay patuloy na nahuhulo ng mga sonobuoy sa dagat upang bumuo ng network para sa paghahanap ng mga submarino, habang may dalang mga air-to-surface missiles na lumilipat ng paikot na nagsisilbing isang dambuhalang payong na nagbibigay proteksyon mula sa itaas. Tinitiyak ng US Naval Air Force na walang anumang suicide attack craft maging ito ay maliit na submarino o tanghing na matutulin na bangka ang makakalusot sa makapal na sistemang ito ang seguridad. Sa ilalim nga mahigpit na proteksyon nga mga nangungunang makinarya ngang digmaan sa mundo, ang pangkat ng mga pandaigdigang barkong pangkalakal na may habang halos kalahating kilometro at may dalang daan-daang libong tonelada ng itim na ginto ay nagsimulang bumilis, dahan-dahang humahati sa mga alon patungo sa malawa na karagatan. Ang panginginig mula sa mga dambuhalang makina sa ilalim ngang barko ay humahalo sa tunog ngang gas turbine ngang nga US destroyer na pumupunit sa nakabibinging katahimikan ng karagatan na katatapos lamang dumaan sa isang bagyo ng lakas ng gasandata. Ang sibilyang marinero ay tahimik na nakatayo sa control tower. Ang kanilang mata ay punong gulat habang pinamamasdan ang malupit na tanawin ng digmaan na dahan-dahang naiwan sa likuran. Sila ay mapalat na nakatakas sa sona ng kamatayan sa huling sandali dahil sa determinasyon, kalamigan, ngunit tumpa na interbensyon ng puwersang Virgin ng Amerika. Ang mahalagang ruta ng tubig na sadyang kailangan para sa pandaigdigang ekonomiya ay naibalik na. Isang ligtas na koridor, bagamat makitit ngunit napakatibay, ay naitatak sa gitna ng naglalagablap na Middle East. Ang militar nga Amerika ay matagumpay na nakamit ang kanilang tactical goal sa operasyong ito na muling nagpapatunay sa kanilang posisyon bilang pinuno at ang kanilang superior na lakas militar sa pagkontrol sa mga pangunahing rutang dagat, habang nagbibigay ng isang mapanirang parusa sa ambisyon ng ERGC na harangan ang kipot. Gayunpaman, habang ang pulang dapit hapon na parang dugo ay nagsisimulang bumaba sa ibabaw ng dagat, na nabibigay nga huling sina sa mga nakniningas na labing nga bakal, ang sundalo sa mga barko ng Amerika ay tahimik na nakasandal sa mga harang na bakal. Alam nila sa kailaliman ng kanilang puso na hindi pa ito ang katapusan. Ang bihirang larawan ng labanan na may malubhang pinsala sa buhay at ari-arian ng magkabilang panik
ay ang pinakamalinaw na ebidensya ngang kapalit na dapat ibayat sa modernong pakikidigma. Ang militar na Amerika ay nagtatag ng isang sinturon ng kaligtasan para sa araw na ito, ngunit salop ng tuyong lupain, kung saan ang dangal ng bansang kalaban ay malalim na nasugatan, ang maplano para sa mas malupit na paghihiganti ay tiyak na binubuo na. Ang labanan sa dagat sa Strait of Hormuz noong Abril 19, 2026 ay habambuhay na maukit sa kasaysayan ng militar sa mundo bilang isang madugong epiko ngang banggaan ng mga dambuhala, kung saan ang malupit na lakas ng mga sandata ang nakpapasya sa lahat ng hangganan na nag-iwan ng isang karagatan na tuluyan ng nawalan ng kapayapaan.